kasama ko na siya. Eh, yung wife ko kasi busy, meron silang pagtuturo ng mga bata. Foundation day silang Bulong na rin. Kayo, ikaw ba rin yan? Paano na sa Jilo? Pinagpala. Laura. O, dito na yun. Nama siling pa no? Rachel, Rachel, may silent T. Rachel. So, dito lahat yung ating... Okay lang po para maano. Para maano lang. Huwag na kayong mupo muna kayo. Maano tayo para... Okay, dito sa Mateo, makikita po natin 19:15, no? Basahin ko muna. Okay. Sabi dito, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya ang mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinabikan sila ng mga alagad. Dadapwat sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang adlangan sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ipinatong ni Jesus sa kanila ang kanyang kamay at saka umalis. So yung mga sanggol, nagulat na kami ni Mrs. Tungkol sa mga bata. Ang mga bata katulad ni Rachel, ito ay safe sa Panginoon. Ito ay sila yung kasama ng Panginoon na naghahari. Ano man ang mangyari kay Raquel, na sa panig sila ng ating Panginoon. Dahil si Rachel ay hindi pa ito nakakagawa at wala pa siyang nasasabi kung masama o yun po. Kaya katulad niya, sabi naghahari ang Panginoon. Kaya sabi ko nga rin na ang gagawin po natin sa ngayon ay tinatawag na sa Catholic ay binyag, sa Kristiyano o naman po ay ito tinatawag na dedication, paghahandog. Ito kasi ang sinabi sa Biblia, ihandog ang mga bata sa Panginoon. Pag sinabi kasi binyag, yung malalaki na ang binibinyagan. Kaya mamaya ihandog natin si Rachel sa Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga. Ang paghahandog ay isang pagkilala na si Rachel ay nanggaling sa ating Panginoon, na biyaya ninyong mag-asawa. Kayo ay katiwala ng Diyos. Kaya si Rachel na binigay sa inyo bilang alagaan nyo, palakihin. Yun ang dapat na gagawin. Kaya dito, nung may nagbawas sa mga bata, pinagalitan ni Jesus. Kaya hayaan yung mga bata na lumapit sa akin. Kaya mahalaga po, yung kayo mag-asawa, inilapit nyo kagad sa Panginoon bilang pasasalamat sa mabiyaya na ginawa nyo. Ngayon ay, mga kapatid, tayo nagkatipon sa lugar na ito upang pasalamatan ang Panginoon sa kanyang mabiyayang pagbibigay sa inyong mag-asawa kay Rachel Andoya. Gayun din naman upang ihandog sa Diyos ang batang ito upang sa kanyang paglaki ay makilala at mapaglingkuran niya ng buong puso ang Panginoon. Yun po ang mahalaga. Kaya tumayo tayong lahat at si Pastor Lino ang siyang mag-pray. Hindi po natin ang tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa araw na ito.
narito po ang mga magulang, mga ninang na sumasaksi sa pagsunod, Panginoon, sa iyong mga kautusan na ang mga bata ay ilapit po at ihandog po sa inyo. Narito po kami sa araw na ito kasamang sumasaksi na ang batang pong ito si Richelle ay ihandog po sa inyo. Tanggapin niyo po, Panginoon, ng katulad ng pagtanggap niyo na may mga batang lumapit po sa inyo at pinagalitan nga niyo ang mga umahadlang. Kaya nga po sa araw na ito, lahat po ng narito ay sumasang-ayon na ang batang ito, Panginoon, ay handog po sa iyong dakilang pangalan. Kaya pagpalain niyo po ang araw na ito, hindi lang po sa mga magulang, sa mga ninang, at lalo tigit, Panginoon, sa batang ito, na siya po ay lumaki na may takot at nagmamahal at maglilingkod, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin na mayroon pong pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Sa Samuel, 1 Samuel po, makikita po natin ano. 1 Samuel, makikita po natin kung paano inihandog si ano, yung anak po ni Ana, no? 1:27. Sabi po dito, pakinggan niyo po maigi, no? Yung salitang handog, 27. Sabi rito, dinadalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak na ito upang ibigay sa akin. Kaya naman po, ihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. So, paglilingkod, ano, handog natin si Richelle. Ngayon po ay meron po tayong isang oo o hindi. Kumbaga mahalaga po yung pangungusap ng magulang dito. Sabi nga ni, wala pa yung wife mo ni Jane, ay yung husband mo, So ikaw muna, Jane, ang tatanungin ko. Sasabihin mo lang, opo, pastor. Sige, dito ka tumayo. Ayan. Ang mga bata ay isang handog at kayamanan mula sa ating Diyos. Si Richelle. Sa makatuwid sa pag-aari ng Diyos at tayong mga magulang ay inatasan lamang upang arugain, mahalin, palakihin, hubugin siya ayon sa dakilang kalooban. Bilang magulang, napakahalaga na lubusan natin maunawaan at may sakatuparan ang obligasyon na nakaatang sa balikat. Jane, at yung husband mo, kayo ba'y nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulong ito na gagawin sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makaya upang palakihin ang batang si Richelle Andoy ayon sa dakilang kalooban at plano ng Diyos? Salamat po. Pangalawa, kayo ba'y nangangako magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Thank you po. Kayo ba ay nangangako magpapakita ng magandang halimbawa para kay Richelle sa isip, sa salita, sa gawa? Sa pagkakataon dumating ang panahon na lumaki ang tawagin ng Panginoon si Richelle sa isang buhay na paglilingkod sa Diyos, ipinapangako ba ninyong hindi niyo siya ipagkakait sa Diyos? Okay. Tayo po ay tumayo at pastor, ipanalangin mo si Jane at sila ni Richelle. Yes, Lord Jesus. Panginoon, aming pong ipinapanalangin ang magulang po ni Richelle, si Jane. Kayo po ang patuloy na gumabay, magpapala po sa kanya. At bilang isang napakalaking responsibilidad po na ipinagkaloob po sa kanila bilang mga magulang, ay kanila pong gagabayan ang batang ito hanggang ito po ay lumaki na maturuan, Panginoon, ng ayon po sa inyong kalooban. Kaya nga po aming dalangin, hindi lang po si Jane, kundi pati ang kanyang kasama sa buhay, pati niya, Panginoon, sa buhay. Magkasama po sila, Panginoon, na magkatuwang na palakihin ang batang ito
na may takot po sa inyo at mayroong paglilingkod. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin na mayroong pong pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Bumalik ka na doon, ano, Jane, ano? Meron ba tayong mga kandilang nakuha kaya? May tatlo lang. Okay lang naman. Ilan ba yung ninong? Tatlo, ilan yung present? Ilan ba yung nandito? Tatlo lang din yung present. Tatlo lang ang present. tatlo. Okay lang po. Patayin mo muna, ano? Okay, mamaya pa naman. Mamaya na. Okay, mamaya pa naman, ano? So, tawagin ko naman yung mga tatlong may iwan. Ako ng pa mga- ako pa Sige lang. Umupo na tayo. Tawagin ko yung mga ninang at ninong. Sige ako. Tama mo na po. Ito na sa bandaran yan. Okay, yan. Okay, ano? Ganun din po, ano? Alam niyo, mapalad kayo dahil kinuha kayo ng mag-asawa bilang ninong at ninang. Alam niyo bang ninong at ninang? Anong tungkulin niyo? Second parents. Second pangalawang magulang. Ano? Kaya hindi ko dinadalangin na si Jane ay mawala pati yung husband. Pero nandiyan kayo. Na meron kayong authority sa bata. Alam niyo ba yung authority? Yung meron kayong kapangyarihan na sawayin ang bata dahil kayo'y pangalawang magulang ng bata. Napakahalaga po niyan. Hindi lang yung kaibigan o kamag-anak o kapatid si Richelle, kundi higit pa doon, ano, kayo na ang magulang, pangalawang magulang ni Richelle. Ganon din po ang inyong sabihin bilang mga ninong at ninang. Sabihin nyo, oh, kaya nyo ba to? Okay, kaya nyo ba? Patadagdagan na naman ang inyong mga anak. Babay anak ninyo. Okay, you know? Atas ito sa mga ninang at ninong. Para naman po sa inyong manapiling ninong at ninang bilang pangalawang magulang ni kay Richelle, nangangako ba kayong susuporta sa mag-asawa upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Panginoon? Opo. Salamat. Nangangako ba kayong ipapanalangin si Richelle at maglaan ng pagkakataon may turo sa kanya ang salita ng Diyos? Kailangan meron tayong alam ng salita ng Diyos, ang Biblia, o ano man, yung mabubuting mga asal, yung moral values. Marami na ngayon, ano, na mga bata na lumalaki na walang galang, walang puat, opo. At paglaki pa nila, ano nangyayari? May bisyo na, lumalaban na sa magulang. Kaya nawa, ito po, ano, ipapanalangin niyo siya para lumaki po na may takot sa Diyos. Pangatlo, nangangako ba kayo magiging isang magandang halimbawa? No, yung magandang halimbawa, no? Hindi ko natapusin, no? Sabihin na, ang pagiging magandang halimbawa, yung makikita sa buhay nyo, kung gusto nyo si Raquel maging maayos siya, pati sa magulang niya, kailangan makita sa buhay ng mga ninang at ninang. Huwag nyo utusan si Richelle, anak, o inaanak, bumili ka nga ng alak na doon. Mga ganun, diba? O kaya inaanak, bumili ka nga ng sigaret, sindihan mo tuloy. Ano, ganun po ang nangyayari. Huwag na wag po, ano, at mag-ingat tayo. Ano, kung ang nakikita ng mga bata, paglaki niya, gagayahin niya. Kaya sabi nga dito, nangangako ba kayong magiging isang magandang halimbawa para sa kanya sa isip, sa salita, sa gawa? Kita niyo sa isip, sa salita, pati pananalita at sa pagkilos ninyo. Nakuha niyo? So, huwag niyo rin isasama pag nagkakaroon kang tuwaan, nasa gitna pa siya o kaya kasama niyo na. May mga ganyan, Ninong! Inuman tayo! May mga ganyan, di ba? Pangit yun. Pati nga yung mga anak eh. So, ganun po, ano? So, ito po yung inyong, ano, no? Nawa magampanan ninyo. Ano? Tulungan nyo si Jane na magpalaki sa kanyang anak na si Richelle upang lumaki ang bata na magkaroon ng takot sa Panginoon. Pag nagkaroon ng takot sa Panginoon, alam nyo ba, ang bata matututo at magiging maayos ang kanyang buhay. Ano po? Kaya yun, ano, kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Tama po ba? Si Jesus kasi ang magandang huwaran ng buhay ng tao. Kaya kailangan natin upang maging maayos ang buhay ng bawat ninang at ninong,
kailangan natin si Jesus tama sa buhay natin. Kailangan natin yung buhay natin maging masamyo, yung maayos. Kailangan natin si Jesus ay lagay sa puso natin. Hindi lang sa bunganga, ano. Kilala ko kasi yan sa bunganga, pero kailangan ilagay sa ating puso si Jesus upang ang magiging result noon, ang lahat ng gagawin natin may kabutihan. Di ba? Ang sabi nga kung ipinapayag natin si Jesus ay Panginoon, manalig tayo ng buong puso. Kasi magiging na ng Diyos, maligtas, maayos ang yan. Sumunod kayo sa prayer, yuko ninyong mga Panginoon Jesus, ako po ay nagpapasalamat at nalaman ko po na mahal mo ako. Ako po ay makasalanan at hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Ngunit sa oras na ito, nalaman ko po na ako'y mahal mo. Namatay ka sa krus dahil sa aking kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon Jesus, sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Linisin mo ang aking puso upang ako'y maging isang halimbawa. At ikaw ay kinikilala ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoon Jesus, binubuksan ko po ang aking puso at nais kitang tanggapin bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ako'y susunod sa iyo upang maging maayos ang aking buhay, upang may direksyon ang aking buhay. Panginoon Jesus, salamat po. Pinatawad mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. At sa oras na ito, ibinilang mo ako na isa sa iyong anak. At salamat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Gawin mo akong magandang halimbawa kay Michelle bilang pangalawang magulang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon ay po ay ng Diyos na magpapakita sa lahat. Salamat po. Punta na tayo dahil. So ngayon po ay dadako tayo sa paghahandog. Tawagin na natin si si Jane kasama si Pastor, panalangin mo, no? Sama-sama tayo kung maghahandog. Dito na po tayo. Piliin natin ang ating kamay sa kahit sa bata. Sige na deh. So, kalan. Pastor, panalangin mo natin ang pamilya. Richard, pati si Jane. Yes, Pastor. Sige na. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito sa iyong kautusan ay patuloy po susunod ang iyong mga anak na ilapit at ihandog ang bata, Panginoon Jose. Narito po aming dinadalangin mula po sa magulang, mga kamag-anak at mga ninong at mga ninang. Tanggapin niyo po ang batang ito sa inyong sinapupo ng Panginoon. Bigyan po siya ng napaka-blessing na buhay upang sa Panginoon ay magamit nyo hindi lamang po sa kanyang pamilya, kundi kahit po sa aming pamayanan, sambahayan, dahil tigil po dito sa Payatas. Kaya aming po dalangin, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sundihan po natin yung pamilya. Kaya doon natin sa Richard. Richard, Jane. Patyang ka ng kwan. Kalan. Patayin yung mga ano. Tangki. Tangki. Pagibunot. 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 Bunot. Panginoon ay yung sagisag ng ilaw ay ang Yes. Panginoon. At tayo po'y nag-iilaw nung tayo tumanggap at kinilala ang Panginoon. Baka paso ilay-ilay nyo konti. Okay, Richelle.
Richel bilang ministro ng Iglesia ng Christian Church. Sa araw na ito at sa oras na ito ay aming kang inihahandog sa ating Panginoon. Yes. Kapangyarihan mo, Panginoon, ang siyang lumukob sa batang ito at pagpalain mo po si Richel Jane Andoy sa oras na ito bilang ministro ng Iglesia ng Panginoon. Ikaw, Richel, ay inahandog ko sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Kaya tayo, Panginoon, salamat po sa paghandog na ito sa batang ito. I-bless mo po sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, ninyo, patayin niyo yung kandila at ibabalik ko ito kay sa nanay niya at ibigay mo sa mga ninang babalik sa iyo. Palakpakan natin. Ayan. Sa mga ninang. Pwede kayo mag-picture, mama. Sige, sige. Sige, yan. Sa isa picture. Oo. Tingin. Ayan. Butit hindi umiyak. Ano? Oh, mabait siya. Bait eh. Ibang mga bata. Sabi niya, Ay, Ay, naku. Siapa? Ay, hindi ba nila? Manmamaling lola. Lola. Okay, babalik natin ngayon. Palakpakan natin. wala sa pakialam mo. Sa iyo, mabuti kang magulang kay Richel. Tama? Okay, salamat. Thank you po. Thank you. Yes, mag-pause tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito sa aming paghandog kay Richel, Panginoon. At ganyan po mga ninong at ninang at ganyan po ang magulang ni Richel. Ang bata, Panginoon, saan man po siya naroon, lingapin mo, Panginoon, at ingatan mo ang bata. Panginoon, aming dinadalangin na ikaw na po ang siyang kumupkup, Panginoon, sa pamilya nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, pwede kayo mag-picture. Sige, picture mo na tayo. Gusto, masama. Pwede rin upo, pwede rin Pwede ano. upo. Pwede rin yung... Si Richel lang ako po, yan. Pastor muna, pastor. O sige, kami na. Sa kabila, pastor. Yan. Dito na. Okay na? Gino, kasi di isang si Gino kasi ano mo yan dapat. Ito ang mga bata pa eh, okay? Sige. Na. Okay na? Yung ano ba, ano ba? Okay. Okay. Kayo naman. Ano tayo, lapit lang tayo. Sige. Ano na mga bata, list na mga bata. Sige. Pati. Talagang. Sige na dito. Ah. Ano, idoot. Ang garang mo light siya. Sige pa. Sige pa. Huwag mo labot ng isa. Isa kanina. Pinaupilit. Ay! Ayaw niya. Ayaw niya. Kasi ikaw sa... Ano kasi? Sige dyan. Sige. Ano ba kate? Sige. Wala kaming kasama yung mga nilang. Isa pa pala. Ito dito na lang. Wala mo Lahat na. sumali. Sige. Ay, makaligtas. Ay, ano yung kuya? Lata mo? Ayun o. Sige pa, isa pa. Okay pa. Kabidyo. Okay. Okay. Mag-pray tayo sa food na yan. Pray natin, i-bless ng Panginoon. Picture mo kayo. Lord, Picture mo ako. Picture Kami po yung nagpapasalamat sa gawain po ngayong araw na ito. At alam po namin na kayo po ay nalulugod sa pagsunod sa iyong mga kautusan na ang mga bata ay ilalapit po sa iyong tihandog. Salamat din po sa mga biyayang ipinagkaloob po sa kanila pong handang ito. Aming pong dalangin, Panginoon, pagpalain niyo po
ang mga nagsipaghanda nito, siksik, liblib na umaapaw. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin na meron pong pagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pangalawa pong ating pirma na tayo. Salamat tayo. Andito iwan ko na kasi ito eh. Sige. Sila mo lang. Tapos ito naman din ako kami. Hindi na. Sige na. Ako lang dito. Kaya din siguro sa ganun na lang dito. Yung sa tapat dito sa inyo. Mare Disclar. Mare. Ikaw kita. Oh, Gino! Takpan. Doon niya tira yung... Kami, Jo. Walang hindi ang kasama. Ikaw, Ay, ikaw muna. Ay, pwede ka na. Si. Pero may daan na tapos. Ay, gisamunutan ang mukha. Ano siya eh? Nakupitan niya ate. Si Mangot man. Sige, ako na pala ako. Sige, sige. Nakupitan. Pwede ko siya station. Wow.